natin basahin. Ready? When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Ikaw lamang ang binigyan namin ng pasasalamat at pagpupuri dahil sa tunay kang dakila at tapat sa bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, sa pagpapatuloy namin sa umagang ito, ihanda mo ang buhay, puso at isip ng bawat isa. Na ikaw ang makipag-usap, ang banal na Espiritu mo ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan. Na patuloy namin maranasan ikaw, Jesus, na liwanag ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Malaya kang kumilos sa kaluluwa ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. Shalom! Ang kapayapaan at biyaya ng Diyos ay sumainyo lahat. Sino po sa inyo dito yung takot sa dilim? Thank you, Aljo, for that answer. Kanina, napaaga po ako ng praise sa church. Yung pong tinitirahan ko sa simbahan, automatic namamatay ko yung ilaw namin ng alas 3. No? Paglabas ko, sobrang dilim pala ng alas 3. No? Pumunta po ako sa church para manalangin mga performer. Sobrang dilim talaga. Sabi ko, meron kayong multo dito sa loob ng church, Anjo? Nasa ba si Anjo na wala? Nagtago na sa taas. Meron kayong multo dito sa loob ng church? No? Anyway, nagpa-pray naman ako kahit magpakita mo ito, hindi siguro ako natatakot. Kidding aside, marami po sa atin natatakot po tayo sa dilim. Kaya nagbukas tayo ng ilaw para mawala yung takot natin. O di kaya naman, kailangan talaga natin yung liwanag kapag meron tayong hinahanap, hindi natin makita yung hinahanap natin kapag madilim. Napakaganda po ng kasunod na talata na binasa natin dito na kung saan pinoclaim ni Jesus, kinlaim niya na siya daw ang ilaw ng sanlibutan. Jesus is the light of the world. Yan po ang second topic natin sa series natin, The Great I Am. Ito pong second na sinabi ng Panginoon dito that I am the light of the world. Sa second declarations niya, doon sa 7 sinabi niya kung sino siya na matatagpuan lamang sa Gospel of John, pinoint out dito ng Panginoon yung unique and divine identity and purpose. Sino ba talaga? Si Jesus. Kung titignan niyo po sa inyong mga Bibles, mas maganda po, no? Habang nag-uusap po tayo or habang nakikinig po kayo sa mensahe ng Panginoon, yung John chapter 8 verse 12 na sinabi ni Jesus na siya yung ilaw na sa libutan nito, I am the light of the world, titignan niyo po yung nasa bandang taas na konteksto niya, ano ba yung nangyari ng panahon na yan. In this common text, meron pong pangyayari na kung saan yung babae na nanangalo niya ay nahuli ng mga teachers of the law at gusto po nila na parusahan itong babaeng adulterer na ito. Napigilan o natigil yung pagtuturo ni Jesus dahil may pumasok sa eksenang babae na gusto nilang batuhin because she is an adulterer. And after that incident, pinagpatuloy ni Jesus, ipakilala ang kanyang sarili sa mga tao that I am the light of the world. Ano po bang ibig sabihin ni Jesus na sa metaphor na dinefine o dinescribe niya yung sarili niya, siya mismo yung nagsabi, I am the light of the world. Ano ba yung light? Yung light was a symbol, it is an important symbol in the Feast of the Tabernacles. Kung makikita niyo po, this is the symbol sa Israel. Then, their temple, meron pong lagayan ng candle, and beside that, hindi ko na po nakita ng picture, is the bread. Because it symbolizes the presence of God. During the time na ang bansang Israel ay
nakalampas doon sa pagkakabihag sa Ehipto, isa sa mga symbol na tinayo nila o pinakita nila ay yung liwanag o itong lampstand o yung kandila. Patunay na nung sila ay nasa sa desierto at naglalakbay in their journey, the pillar of cloud, the pillar of fire ang nagsilbing liwanag sa kanilang paglalakbay. So every time po na meron Feast of the Tabernacles, yung ceremonies na ginagawa nila, they remember yung Exodus na kung saan napatunayan ng himala ng Diyos, na pinalaya sila ng Diyos at hindi lamang sila pinalaya, ginabayan sila sa pamamagitan ng liwanag na apoy na nagsisilbing ilaw nila. Jesus is the light of the world. Ano bang ibig sabihin ni Jesus nang sinabi niyang, I am the light of the world? Kung paano sa mga temple ay naglalagay ng mga kandila, it symbolizes that God's light, yung presence niya ay nasa ating mga buhay. Bakit dineclare ni Jesus in the New Testament that I am the light of the world? Gusto po niyang ipakita sa bawat isa sa atin yung identity niya na siya ang liwanag ng sanlibutan. Kung paano siya nagbigay ng liwanag sa bansang Israel sa panahon ng paglalakbay nila ng madilim. Ang liwanag na ibinigay niya sa pamamagitan ng apoy na ito ay simbolo na si Jesus ang magiging liwanag ng sanlibutan na mayroong tagapagligtas na darating sa mundo ito. After that Exodus incident, after years na lumipas, na buhay si Jesus, hindi lang siya naging teacher. Remember po yung 8-month series natin about the kingdom of God, the great sermon that Jesus preached. Inisip nila, sino ba itong nag-preach sa atin? Iba yung authority niya. Kakaiba siya sa mga tagapagturo. Dito naman pinag-uusapan natin kung paano nagpakilala si Jesus, kung sino siya sa mundo ito. Hindi lamang siya tinapay ng ating buhay, kundi siya ang liwanag ng sanlibutan nito. Pinapakita dito na tayo, we need light. There are two lights na kailangan natin. Yung physical light, kinakailangan natin para makakita tayo bawat araw, bawat gabi. We need physical light. Pero pinakita rin dito ng Panginoon, the second kind of light is the spiritual light. Kapag tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, na pumumuno, na nagiging sufficient sa atin dahil siya ay tinapay ng buhay, hindi lamang natin siya tinapay ng buhay, kung hindi siya ang nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. The world symbolizes darkness. Sa mundo nito, kung makikita niyo po yung mga kasunod na talata niyan, hindi maintindihan ng mga Pharisees kung bakit sinasabi ni Jesus na siya daw ang liwanag ng sanlibutan na ito. Sino ka para sabihin mo that you are the light of the world? Sino ka para sabihin mo na ikaw yung tagapagligtas? Meron ka bang witness para sabihin yung sinasabi mo ay tama? Nakapagsalita na po ba kayo na walang naniniwala sa sinasabi niyo kung sino kayo? Na-experience nyo na ba yung gusto mo magpakilala sa isang tao, pero kahit anong sabihin mo, di ba tayo pag nagpakilala tayo, lalo na pag negosyante ka or you're into career, kailangan maganda yung pakilala mo sa sarili mo. Naalala ko po, minsan may tinignan po kami yung sasakyan sa Makati. Pagbaba ko ng may-ari, buwapo. No? Sabi ko, buwapo mo naman. Sabi niya, kasama ko naman po yung asawa ko, magsasalita ako ng buwapo siya. Sabi niya, oo, contractor ako eh. Meron akong mga bahay na, hindi lang ako basta contractor, ako mismo yung bumuko, nag-build and sell daw siya ng mga bahay. And aside from that, dentista daw siya. Hindi nga po kayo, may katabi po ba kayo ng siraan-ipin? Magaling daw siyang dentista. No? And aside from being a dentist, sabi niya sa akin, sabi ko, bakit ba talagang ang gwapo-gwapo mo? Hindi ko mo mapigilan sabihin sa kanya, ang gwapo mo. Sabi niya, siguro familiar ako sa'yo. Kilala mo si Sam Pinto. Ex-girlfriend ko siya. Si Sam Pinto kilala ko, pero siya hindi ko siya kilala. But kidding aside, naghiwalay kami, sabi ko, ang galing ng lalaki ngayon. Napaka-great niya. Yung pagpapakilala niya, ang galing niya. Pero
Sa buhay natin, sometimes we introduce ourselves pero walang naniniwala, no? Kasi walang patunay na ganun ka talaga. That this time, when Jesus is claiming who He is as the Messiah na magbibigay ng liwanag sa sanlibutan na ito, hindi sila naniniwala kung sino si Jesus. Sabi ni Jesus, sinong witness ko? Kasama ko ang Ama. Sino Ama? Diba? Hindi nila maintindihan ang mga sinasabi dito ng Panginoon Jesus. Pero sa umagang ito, nais ipagpindi sa atin ng Panginoon kung bakit siya naparito sa mundong ito bilang liwanag na sa liputan. Because this world that is dark, symbolizing yung kasalanan ng bawat isa. Maybe you're still confused. Naniniwala ba ako kay Jesus bilang tagapagligtas? Iaalay ko ba yung lahat sa buhay ko kay Jesus? Maybe some of us, alam natin na may Diyos, pero wala naman tayong relasyon kay Jesus. Still, we are living in this dark world. Jesus is making Himself very clear na kiniklaim niya dito that He is the exclusive source ng liwanag. Yung spiritual truth na patunay na siya ang liwanag ng sanlibutan na ito because light, tandaan po natin, reveals and exposes. Ano ba ang nagagawa ng liwanag? Kapag may liwanag, nakikita mo. Yun, dapat mo makita. Pero in the spiritual aspect, when Jesus is talking about that I am the light of the world, gusto niya pong paratingin sa atin things that are hidden in the darkness will be exposed. Kasi ang Panginoon ang mag-expose ito. Kapag binuksan mo ang liwanag, mas nakikita mo yung detalye ng itsura mo. Diba? Nag-ayos na po ba kayo ng medyo madilim? Yung lip liner nyo na nailagay nyo sa kilay. Yung tiya ko po ganyan. Bakit pula yung kilay mo? Ay, lip liner pala sa kilay ko nailagay. Pero pag maliwanag ang ilaw, maliwanag ang paligid natin, bawat detalye, bawat dumi, bawat maganda, bawat pangit, tignan mo yung katabi mo. Kitang-kita mo, maliwanag. Lord, so darating na magandang ilaw. Kitang-kita natin yun. But Jesus is telling us, He, as the light of the world, His light reveals and exposes what is hidden in darkness. And what is hidden in darkness? Your secrets. Your hidden motives. Ano ba talaga ang motibo mo sa mga ginagawa mo? Ano ba talaga yung laman ng puso mo? Ano ba yung mga plano mo na hindi maka-Diyos? Yung mga ugali mo na hindi maganda. Kapag si Jesus ay naging liwanag ng ating buhay, na-expose lahat yun. Hindi mo lang nakikita yung mali ng iba, kundi nakikita mo yung sarili mo na nagkamali ako. Jesus is the light. And when that light is present, it begins to expose what is hidden. Naniniwala po ako ang iba sa inyo dito. Simula na naging seryoso ka sa pananampalataya mo kay Jesus. Unti-unti nakikita mo yung kapintasan mo. Amen? Hindi mo lang nakikita yung kapintasan ng asawa mo at saka ng anak at saka ng kapatid mo. When you are walking in the light of God, the first na ine-expose ng Lord, the first na nire-reveal sa'yo ng Panginoon, is yung sarili mo, yung mga mali mo, yung mga pagkukulang mo, yung mga ugali mo hindi maganda. So, maybe, if until now, ang tingin mo sa sarili mo, ikaw pa rin yung laging tama at wala kang maling ginagawa, you need the light of Jesus. You need to surrender everything to God and make Him the light of your life. There are so many ways in my life na malayo pa ako na maging katulad ni Jesus. Time to time, may mga ugali pa rin ako na lumalampas sa standard ng Panginoon. Ibig sabihin, pagsak pala, hindi pala lampas.
bagsak sa standard ng Panginoon. And I pray time to time, Lord, make me like you. And when we pray a prayer na gawin tayong katulad ng Diyos, dadali tayo ng Panginoon sa sitwasyon na hindi natin gusto. Ihaharap tayo sa sitwasyon ng mga tao na hindi natin inaakala na magbibigay ng inis, ng galit, ng yamot sa iyo. Because you ask the Lord, Lord, gawin mo nga akong katulad mo. So lalabas yung tunay mong ugali. At paglabas ng tunay mong ugali, you will repent and ask God to change you. Because when you are serious with your walk in the Lord, making Jesus your Savior, inaalaw mo na yung liwanag niya na magliwanag sa iyo, ang mag-alis lahat ng mga secret sins sa buhay mo. Ang mag-alis ng mga hidden motives in your heart, yung mga ungodly plans, yung mga pagpapanggap mo sa harapan ng mga tao, walang matatago sa Diyos. And if you seriously nagmamahal sa Panginoon at nais mo lumakad sa Panginoon, yung presence ng Lord, yung liwanag niya sa iyong buhay. Remember the story of Isaiah? When Isaiah saw the glory, the beauty of the heaven, nakita niya, meron sa likod ng Diyos na lumilipad, meron pakpak. Yung ibang pakpak niya nakatakip sa mukha, yung dalawang pakpak nakatakip sa paa. And Isaiah, seeing this vision about the beauty and glory of heaven, he was so amazed. Wow! Ang ganda pala ng kaharian ng Diyos. Ang ganda pala ng langit. Ito pala ang Diyos. At nang nakita niya ang liwanag at kagandahan ng langit, sabi niya, nakakaawa ako. Woe to me! Dahil naninirahan ako sa may maduduming langit. Dahil mali ako. Dahil makasalanan ako. Kapatid, if you will see the light of Jesus, ang unang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo, He will reveal and expose ano yung dapat na ma-reveal sa buhay mo. Hindi para ipahiya ka, kundi para alisin ang lahat ng iyan at ang liwanag ng Kristo ang manahan sa iyong buhay. Amen. Minsan pag ang tao ay mali, gusto natin ipahiya. Mali ka. No? Pinapahiya natin. Pero si Jesus, hindi na ito ine-expose para ipahiya ka. Ine-expose na ito para alisin sa buhay mo yung dapat nang alisin so that Christ may increase in your life as the light of your life. Church, Jesus is the light of the world. And one of the traits of the light, it reveals and exposes. Amen? Pangalawa, the light guides. Sabi mo sa Isaiah 9:2, the people who walk in darkness will see, ano daw makikita nila? A great light. For those who live in a land of deep darkness, a light will shine. Kapag ang isang tao po ay nakakilala kay Jesus, nagkakaroon ng liwanag ang kanyang buhay. Paano ito nangyayari? Yung presensya ng Panginoon sa buhay mo, yung dating akala mong tama, yung dating akala mo normal, yung dating akala mo okay lang manloko, maggula, magsinungaling, yung dating akala mo okay lang maging magulang, yung greedy, yung dating akala mo okay lang maging selfish, when you walk in the ways of the Lord, when you walk in that narrow way, saan papunta yung narrow way? Sa makipot na pintuan. At sa makipot na pintuan, sino po nag-aantay sa atin doon? Ang Diyos. Si Jesus, habang papunta tayo doon, sa mahirap na daan na dinadaanan mo, sa makipot na dinadaanan mo, may liwanag. Ito yung liwanag ni Jesus. Bakit niya tayo binibigyan ng liwanag?
Dahil napakarami po natin pagdadaanan sa buhay na ito na kinakailangan tulad ng bansang Israel, yung mga anak ng Diyos sa Israel, kung paano niya sa kanilang paglalakbay, hindi pinabayaan ng Diyos na yung ulap ang magsilbing cover nila pag masyadong mainit, at yung apoy naman ng liwanag, pillar of fire, ang nagsisilbing liwanag nila kasi kailangan nilang marating yung pinangako ng Diyos na lupain sa kanila. And it takes only a couple of days to enter that promised land, but it took them 40 years because tines ng Lord yung kanilang attitude. Sa buhay po natin, church, tandaan natin, masarap makilala si Jesus na meron tayong kaligtasan. Pero tunay na meron tayong kaligtasan kapag natutunan natin siya yung liwanag ng buhay natin. At doon sa liwanag na yun, lalakaran mo kung ano yung liwanag na yun. So, paano lalakad sa liwanag na yun, Pastora? Sabi po sa Psalm 119, 105, sabay-sabay po natin basahin, Your word is a lamp for my feet and a light on my path. Ang salita ng Diyos ang nagsisilbing lampara, liwanag sa ating mga paa, para kung ano man yung daraanan natin, sa tamang daan tayo lalakad. So in short, mga kapatid, if Jesus is the light of the world, He doesn't just expose and reveal kung ano yung mga hidden sa atin. Kung hindi nagbibigay din siya ng gabay, paano ka makakalakad sa buhay? Ano ba yung magiging pamantayan mo ng buhay? Ano ba yung dapat nang maging desisyon mo bilang isang magulang? Paano mo ba maipapakita sa iyong anak na tunay ang iyong pananampalataya? Ano ba yung mga desisyon mo? Paano ka ba magsalita? Ano ba yung ugali mo? Lahat ng ito, ibinigay na sa atin ng Panginoon at itinuro niya ng lahat sa Beatitudes. Sa Matthew 5 to 7, yung great sermon niya, itinuro na sa atin ng Panginoon, how can we live our best life on earth? Pinanghahawakan po ba natin yung salita ng Diyos? At hindi lang natin ito pinanghahawakan. Pinagtitiwalaan po ba natin? At sinusunod natin yung pinagagawa sa atin ng Diyos? Remember, Jesus as the light of the world, yung liwanag niya ang naggagabay sa dapat mong lakaran, sa dapat mong tahakin. Meron ng bagong ginagawa sa iyo, Panginoon. Meron na siyang bagong buhay na ibinigay sa iyo. Sa bagong buhay na yun, you will not become better and blessed, kundi bagong ikaw. Sabihin mo sa katabi mo, bagong ikaw. Yung bagong ikaw na yun, yung plano ng Diyos kung sino ka, ay iba sa nakita ng magulang mo na pinangarap sa iyo na magiging ikaw. Because ang isip at kaparaanan ng Panginoon ay hindi natin kayang abutin. But this will be the best and perfect para sa atin. His ways and His thoughts are higher than our ways and our thoughts. Kung paano man langit as higit sa atin at sa Diyos, higit ang kaparaanan ng Panginoon. Kaya sinasabi ko po sa inyo, even sometimes it is difficult, you cannot understand ano yung sense ng sinasabi sa iyo ng Panginoon, bakit kailangan mong magbigay, bakit kailangan mong manalangin, bakit kailangan mong mag-fasting, bakit kailangan mong gawin ito, there's no sense, bakit kailangan, wala naman akong kikitain eh. Pero bakit kailangan mo yung gawin? Kasi binibigay sa iyo ng Panginoon yung liwanag sa buhay mo kung saan ka dapat papunta. Hindi mo alam, every step na sinusunod mo ang Panginoon, in that journey, nararating mo yung pintuan na pinangako ng Panginoon sa iyo. And yung pintuan, kahit mahirap yung journey mo, sa buhay pananampalataya mo yun, napapatunayan mo na mahal ka ng Diyos dahil iniingatan ka niya at pinoproteksyonan ka niya. Mahal ka ng Diyos dahil pinoprovide niya yung kakailanganin mo. Hindi lamang basta liwanag, kundi kalakasan na nanggagaling sa Kanya na magtuloy kang makasunod sa Kanyang kalooban. Amen? Sino po sa inyo dito yung dumating sa punto ng iyong buhay, napapanong ka, ano ba talaga yung purpose ng buhay mo? Nakatapos ka ng pag-aaral, nakapagtrabaho ka, nakapagnegosyo ka, nagkaroon ka ng mga anak. Bigla kang napatigil na ano ba nga talaga ang purpose ng buhay mo? The light
gives color to our lives. Bakit? Kapag si Jesus ay natagpuan mo sa buhay mo, mauunawaan mo ano talaga yung purpose ng buhay mo. Kung paano, sabi po sa John 10:10, the thief come only to steal, kill, and destroy. But Jesus came, basahin po natin, I have come that they may have life and have it to the full. Ang sabi ni Jesus, naparito ako upang kayo magkaroon ng buhay at buhay na ganap. Buhay na talagang kasiyasiya. Paano nagiging kasiyasiya ang buhay kung lumalakad ka kay Jesus? Hindi mo ginagawa yung gusto mo, kundi yung gawa yung gusto ni Jesus ang gagawin mo. Hindi ba yung pastor, hindi naman masaya yun? Hindi masaya pero may kagalakan. Kasi yung saya mababaw. Masaya kapag marami kang pera. Masaya kapag marami kang pinakain. Masaya kapag nagka-travel ka. Pero pag uwi mo, reality, tuyo ulit ulam mo. Diba? Balik ka sa maliit mong banyo. Tao ulit gamit mo. Walang bathtub. It's funny, but it's real. Yung happiness we can buy. Pero in reality, pagkatapos mong i-enjoy lahat yun, no? Babalik ka na, ano ba talaga yung purpose ng buhay ko? Ulit-ulit lang ang buhay, gigising, magtatrabaho, magpapaligo ng mga anak, ulit-ulit lang. Sabi nga niya, Solomon, ano ba kwenta ng buhay? Lahat naman walang kwenta sa mundo ito. Sinabi ng pinakamatalinong tao, sa ito lang ang buhay pa ulit-ulit, pero ano ba yung may kwenta? Paano ba nagkakaroon ng halaga at meaning ang buhay? Lalo na sa iyong kabataan, nagkakaroon ng kahulugan ng buhay kapag makikilala mo si Jesus. Bibigyan niya ng purpose ang buhay mo. Para saan ka ba nabubuhay? Bakit ka ba nag-establish ng family? Bakit ka ba nagtatrabaho? Hindi ba ang lahat ng ito ay paghahanda para sa pangwalang hanggan? Nahaharap ka sa Diyos at sasabihin sa iyo ng Panginoon, tapat ka, sumunod ka sa mga sinasabi ko. Kahit pinagtawanan ka ng mga tao, kahit parang kang nalugi, kahit nagbigay ka, kahit nagparaya ka, pero dahil sa iyong katapatan, I will reward you. And because you continue to follow Jesus, hindi naman laging mahirap ang pagsunod sa Panginoon. Dahil kapag nakita ng Panginoon na handa na tayo sa matinding pagpapala niya, sabi niya that you may have life to the full. Tinetest ng Lord yung attitude natin, yung character natin, at hindi rin madamot ng Diyos para pagpalain ka in all aspect ng iyong buhay. Amen? And I pray that many church people, that you will be faithful to the Lord here in your life. And when you become faithful to the Lord, I'm excited to see your faithfulness in the kingdom of heaven. How you will build your treasure in heaven. How will you support our future Bible student? Amen? I know meron ng future Bible student ang New Life Church, no? Magba-Bible school. How you will support yung mga gawain ng Panginoon financially. Amen? Ang sarap po na alam natin yung purpose ng buhay natin. Hindi lang tayo nagpapayaman sa mundo nito para mag-enjoy sa sarili natin, kundi para mag-import tayo ng kayamanan sa langit. Sabi po sa Ephesians 3:8, it's in King James Version, to me, who am less than the least of the saints, si Paul po yung nagsasalita dito. Sabi niya, this grace was given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Sinabi po ni Paul, yung never-ending na kayamanan ng Panginoong Hesukristo na naglikha ng mundo, na nagbigay ng buhay sa iyo. God is a generous God. Amen? Binibigyan niya ng kulay yung buhay mo. Parang sa una, nahihirapan ka, pero pagkatas ng hirap, makikita mo, kaya pala ako nahihirapan. Para maging mabuting mag-aaral ako, dahil pag nagtrabaho ako, kaya ko na magtrabaho. O nagtatrabaho ka, nahihirapan ka sa pakisamahan yung mga kasama ko, naiipit sa'yo. Atribida, di ba? Iba-iba. Pero hindi mo alam yung hirap na pinagdadaanan mo na yun, natetest yung attitude mo. Napatutunayan yung salita ng Diyos buhay sa'yo. Natututo ka magmahal kahit hindi na makaibig-ibig yung kasama mo. Natututunan natin yung katapatan. Can you just imagine what is happening right now in our country? God is exposing everything in life.
in these acts of nature. Only God knows why He is allowing it. But I believe it is time for us Christians. It is time for the Filipinos to be serious in your relationship sa Panginoong Jesucristo. Walang matatago sa Diyos. Lahat kaya niya i-expose. At ano man yung tagong kabutihan mo, ano man yung tagong katapatan mo sa Diyos, ano man yung tagong kagandahan na binibigay mo sa mga tao na hindi mo pinakakalat at hindi mo pinagyayabang, God will reward you. God will reward you. There is so much mysteries in the Christ Himself that will reveal to you when you make Jesus the light of your life. Sino po sa inyo yung natutulog dito ng ayaw ng liwanag? Darkness. Alam niyo, yung pag-apat, light irritates the sleeper. Diba? Kapag natutulog ka po makasubilang na sakit sa mata, diba nakakairita po yun, sakit sa ulo. Kasi at dilim, natutulog ka, na dapat matulog tayo ng madilim. Pero pag binuksan yung liwanag, sumasakit yung ulo natin. Tignan po natin itong John 3. Meron ba ako dyan? John 3, verses 18 to 21. I will read it, medyo mahaba. There is no judgment against anyone who believes in Him. But anyone who does not believe in Jesus has already been judged for not believing in God's one and only Son. And the judgment is based on this fact. God's light came into the world, pero ano pong sabi dyan? Pakibasa. But people loved the darkness more than the light, for their actions were evil. Verse 20. All who do evil hate the light and refuse to go near it, for the fear their sins will be exposed. But those who do what is right come to the light so others can see that they are doing what God wants. In short, yung liwanag po nag-irritate sa mga tao na wala sa liwanag. Hello? The world rejects the light. Ayaw nila ng liwanag. These people, sinasabi ni Jesus na siya yung liwanag ng mundo, ayaw nila yung liwanag kasi ayaw nilang baguhin yung buhay nila. Nag-enjoy sila sa dati nilang buhay. Nag-enjoy sila sa buhay pala nila. Nag-enjoy sila sa buhay sa mundo nito. Nag-enjoy sila ng lahat pwede. Lahat pwede mong gawin. Lahat pwede mong sabihin. Lahat pwede. Pero kapag ka meron liwanag, anong nangyari? Nakaka-irritate yun eh. Sa opisina nyo ba lahat pwede pag wala boss? Doon po sa Hilta, pumunta po ako doon sa fiscal, no? Nag-interview po ako. Ang tagal ng fiscal, mag-isang oras na ako nag-arantay. Maya-maya sabi ng mga employee, wala lahat ng boss natin, anong plano? Wala lahat ng mga abogado, anong plano? Ibig sabihin, magpapakasaya-saya, no? Lahat ng bawal, pwede natin gawin, kumain na tayo, ano ba, di ba lahat pwede na gawin? Pero ang tanong ko po, kapag ka ba nasa dilim ka, at pumunta ka doon, ibig sabihin, nandito sa mundo ito at pumunta ka, nai-irritate ba yung mga kasama mo sa iyo? Ay, Kristiyano, bawal. Napipikon ka ba? Na-offend ka ba? Ay, Pastora, diba? Bawal tayo mag-ano, hindi pwedeng gawin yung ito. Ayaw mo lang sumama sa barkada niyo kasi pinagtatawa ng kadal, Kristiyano ka. Hindi ka ba natutuwa? Dahil nai-irritate yung darkness sa life na dala-dala. At yung life na dala-dala, yung presensya ni Jesus na nagliliwanag sa buhay. Dahil yung liwanag ni Jesus is so bright, inaayos yung buhay mo, inaayos yung pagkatao mo, even though you're not perfect. Binibigyan ka ng lakas, binibigyan ka ng tibay sa buhay, binibigyan ka ng kapayapaan ng pagkagalakad. At kahit saan ka pumunta, it just influence others. Kahit gano'n kaliit yung ilaw mo, imagine mo pag sinarado mo yung ilaw, kahit maliit na kandila, nagbibigay ng liwanag.
Dahil kahit saan ka magpunta, kung nasa iyong liwanag ng Panginoong Jesus, magliliwanag ka. This is why Christians was most of the times are being persecuted. Hindi tayo tanggap sa society. Not unless totoo pagiging Kristiyano mo. Marami na daw mga Kristiyano ngayon pagkatapos mag-small group, mag-chichismisan naman. Pagkatapos mag-small group, mag-inuman naman. Diba? Hindi po gano'n. Patuloy na Kristiyano lumalakad sa salita at katotohanan ng Diyos sa liwanag ni Jesus. The moment na ikaw ay pumunta sa mga lugar na madilim, nai-irritate ang dilim dahil ikaw ay ibibigay liwanag sa kanila dahil si Jesus ang liwanag ng iyong buhay. Sinabi po ng Panginoon dito, I am the light of the world. Pagkatapos niya sabihin ng I am the light of the world, ano po yung kasunod na sinabi dyan sa John 8:12? Pwede po ba niyong balikan? I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. So Jesus is saying, sumunod tayo sa Kanya. Follow Him. Paano tayo susunod kay Kristo? Trust Him and believe in Him. Amen? Mahirap mong sumunod kapag wala kang tiwala. Mahirap sumunod sa Diyos kapag hindi ka naniniwala sa Kanya. Kaya sinabi ng Panginoon muna, I am the light of the world. Pinakita niya yung divine deity niya. Pinakita niya yung unique purpose niya, bakit siya nabuhay sa mundong ito. Ipinakita niya sa mga tao, mga panahon niya, siya ang anak ng Diyos at siya ay tao at kailangan niya maging tao upang maging kabayaran sa kasalanan ng mundong ito na hindi na tayo mamatay kundi magkaroon tayo ng buhay. At sa buhay natin sa mundong ito, hindi tayo manatiling nabubuhay sa dilim, kundi nasa atin ang liwanag ng Panginoon Jesus at kung paano tayo ina-expose ng Lord, kung paano inaalis ng Panginoon yung dapat alisin sa atin, ginagabayan niya tayo ng liwanag niya. Hindi lang niya tayo ginagabayan ng liwanag niya, binibigyan niya ng purpose ang buhay mo. At habang may purpose ang buhay mo, people will see the light of Jesus in you because you are following God. Church, trust and believe in the Lord. This is the key so you can follow Him. Kung paano maliwanag, nagbagagabay at nagbibigay ng pag-asa sa atin. This is talking about following. Jesus is looking for followers, for disciples who will really follow Him. Who will not just be entertained to go to church, but when you leave this church, you are equipped, you are recharged, and when I go home, makakarap ko na naman yung pamilya ko na magagamit ako, pero magtitiwala ka sa kabutihan at biyaya ng Panginoon na babaguhin niya yung ugali mo. Itetest yung katapatan mo pag nasa trabaho ka, pero makikita ang liwanag mo kapag walang nakatingin kung paano ka nabubuhay. God knows everything. And God is our great judge. He will judge us kung paano tayo nabuhay sa mundo ito. Church, walk in the light. Follow Jesus. Life is not only about physical, material, anything na ine-enjoy natin. Na kung saan, pwede tayo anytime makapilo, madapa. Most of the times, we are making poor decisions and living yung life natin without purpose. Remember, the purpose of your life is to serve God. That's the purpose of your life. When you're studying, you're serving the Lord. When you're obeying your parents, you're serving the Lord. When you're providing for your children, you're serving the Lord. When you are faithful, you're serving the Lord. Great light come into the world for us to be saved. Para magkaroon tayo ng kaligtasan. And this great light, that is Jesus, came in this world because that is the presence of God in our lives. Kasama mo ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, God is with us. At sagutin mo siya, God is in me. Who is that God? The Holy Spirit is in me. That will teach me, that will comfort me, that will correct me. Because I accept Jesus as the light of the world, the Holy Spirit na nasa akin, at nagpapaliwanag ng mysteries about who Jesus is.
At yung banal na Espiritu at ito yung Diyos na nasa akin, makakaya ko ang lahat sa mundo ito. Amen po ba? When Jesus says, He is the light of the world, ano naman tayo? Sabi ng Panginoon, tayo rin ang liwanag ng sanlibutan na ito. Kung paano po yung buwan, wala naman talagang liwanag, nagbubula lang yun sa araw, tayo wala talaga tayong bait ng natural. No? Wala talagang, tingnan mo yung katabi mo, maliwanag ba yung buhay niya? Diba? Kumukura-kura, kumahagap-hagap, madilim ba? Pero, kapag nakakunik tayo kay Jesus, may liwanag. May purpose. At pag nakakunik tayo kay Jesus, hindi pwedeng hindi ka rin nagliliwanag. Tignan mo yung may nakakunik kay Jesus, iba yung hindi sa'yo. Sincere, hindi pang-asahan. Diba? Iba yung binibigay sa'yo, may pagmamahal. You know the key for us to really experience the light of Jesus in our lives. It's all about that. If we hate others, if we hate our neighbors, if we hate our brothers and sisters, we cannot be the light of the world. When sinabi po ni Jesus na siya ang liwanag ng sanlibutan ito, it doesn't only pertains to salvation, kundi yung presensya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng liwanag na maging instrument din tayo sa pagalingan ng iba. Dahil pinatawad natin sila. Dahil pinatawad mo siya. Amen? Kung paano tayo pinatawad ng Panginoon. Remember, this message of Jesus doesn't just comfort us that He is our light, but it also challenges us to be the light of the world. Every day, paano ba tayo magkakaroon ng liwanag sa mundo nito? Actively follow the teachings of Jesus. You must know the Word of God. Amen? Amen. Know your Bible. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo na ba yung Bible? Pakabisa mo naman yung John 3:16. Diba? Ano ba yung life verse mo? Ang Biblia ay ang salita ng Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And that flesh, that is Jesus, is the light of the world. Kaya ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. Kaya tandaan po natin, when we walk in the light, we can show love and kindness to people. When we walk in that light, we are leading people towards Jesus. Amen? Amen. Ayaw po natin na may maiwanan sa dilim. Kaya kung may nagdidilim na buhay, dalhin natin sila kay Jesus. Bring these souls to Jesus and let your light shine before them.